Sa puntong ito, mga kapanayam natin si Marawi City Mayor Majul Usman Gandamra. Kaugnay ng umano'y binalak ng gobyerno na pakikipag-usap sa Maute Group para wakasan na ang gulo sa Marawi. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Magandang umaga po. Okay, sir, alam niyo po ba ito, may information po ba kayo tungkol dito sa iniulat ng Reuters na may magaganap daw dapat na pag-uusap sa pagitan ng gobyerno at ng grupong Maute pero umatras daw ang pamahalaan? Well, yung sa usaping ganyan po ay saka ko lang po nalaman noong kahapon na kami ay magkasama na Secretary Loresana at si Secretary Coy of the DILG at si Chief PNP General Bato de la Rosa. So, first-hand information po kahapon na nalaman ko po doon sa ating pag-uusap-usap during the press conference. Okay, Mayor, pero personal po ba ninyong kilala itong Muslim leader, no, na si Aga Khan Sharif na nagsiwalat ng umunoy planong ito? Well, kilala ko yung tao at in fact, on the second day of the siege ay pumunta po siya sa City Hall and he was telling me that there was this proposal from this itong ISIS-inspired group, itong multi-group that they are going to negotiate with the government. So during that time, ang sinabi ko po ay wala ho ako sa posisyon to make any negotiations or compromise with them. Dahil po during that time ay nagkaroon po ng declaration of martial law. Okay, but were they able to talk to the president? Well, that I do not know po because I am not privy to the talks between the alleged talks between the president and yung sinasabi niyo po na emisary. Dahil wala ko ako doon. Okay, pero sinabi niyo na kilala niyo itong si Aga Khan Sharif, no? Itong si Ginoong Sharif na sinasabing Muslim leader. Pero leader po siya ng ano? Leader po siya ng isang grupo diyan sa Marawi. How influential is he? Well, hindi ko rin po alam ang kanyang nire-represent, but I know this person that meron po silang eskwelahan dyan sa Marawi City. But as to kung saan po ano ang kanyang nire-represent na group, ay hindi ko po masyadong alam. But kilala ko po siya personally. Okay, Mayor, kayo mismo, kilala niyo ba itong itong pamilyang Maute at may contact ba kayo doon sa grupo? Wala ho akong contact sa kanila whatsoever. In fact, hindi po never in my whole life na nagkaroon kami ng engagement. Pero ang alam ko po ay mayroon silang roots from Marawi City. Dahil ang kanilang mga kamag-anak, mayroon din silang kamag-anak sa Marawi City. Okay, so, but are you saying, sir, you've never had contact, or are you saying yung recent contact lang na wala? Because alam natin na isang influential family din sila sa inyong lungsod. Well, mayroon po silang kamag-anak. Mayroon silang mga kamag-anak. And in fact, gaya po ng sinabi ko a while ago, that mayroon silang roots sa Marawi City. So, as to kung mayroon kaming engagement o kung personally kilala ko sila, wala ho kaming engagement at hindi ho kami nakakapag-usap personally with these people. Okay, okay. Sir, ano pong reaksyon ninyo? Kasi nagbigay na ng pahayag yung Pangulo, pinabubulaanan niya na merong ganitong supposedly negotiation or pag-uusap with the Maute Group and the side of the government. Well, ang sa akin po, yun ang sinabi ng ating Pangulo na kasi ang sinasabi na mayroong pag-uusap and it was openly denied by the president, then we will respect that. Yun po ang sinabi niya. Sila po ang makakapagsabi kung ano ba talaga ang nangyayari. Okay, sir, ano nga nakikita niyong endgame dito sa Marawi? Ano, sa tingin niyo ba, malapit na ba talaga matapos yung krisis? At paano ho ito matatapos? Kailangan ba ng negosasyon bago ito matapos? Hopefully po, sana po, we are praying that itong crisis na ito ay matapos na kaagad dahil at the end of the day, ang biktima po dito ay ang ating mga innocent civilians, ang ating mga kababayan sa Marawi City at Llano del Sur. As to kung paano po masolusyonan, in fact, ginagawa na po ng ating government, ang ating government troops are really doing their part to end this crisis. Meron na ongoing na po ang military offensive and then ang sinasabi po nila
based on the report at lumiliit na po ang grupo ng Maute at lumiliit na po ang nasasaklawan ng kanilang bakbakan. Yung usapin ng pakikipagnegosasyon dito sa Maute Group, kayo po personally, sir, ano po ang inyong opinion dito? Well, ang pakikipag-usap po, if you are asking them to stop this itong chaos na nangyayari sa Marawi City, we are appealing to them na itigil na po itong chaos na ito, itong kaguluhan sa Marawi City. But of course, we will not set any condition. We will not be entering into any compromise with them. Just to let them surrender at tigilan na ho ang paninira sa Marawi City. Yun lang po ang ating hiling sa kanila, but we will not give any compromise or any condition. Sir, ano na ngayon yung sitwasyon dyan sa Marawi? Talagang napakaliit na ba talaga yung hawak ng Maute Group na teritoryo dyan sa loob ng inyong lungsod? Malapit na bang matapos itong po, krisis? based on the report of the military and the PMP, lumiliit na ho ang saklaw ng bakbakan at lumiliit na po ang membro ng itong ISIS-inspired group. At based doon sa mga na-take over ng ating government, mga facilities, government facilities and schools, ay doon po we can conclude that talaga hong medyo lumiliit na saklaw ng bakbakan doon dito sa. Okay, Mayor, just one final question no, tungkol naman dito sa issue ng Police Mandaluyong, yung dalawang Police Mandaluyong na ni-reassign po sa Marawi. Ano pong reaction nyo rito? Yung itong abusadong police na taga Mandaluyong? Well, ako po ay natanong dyan. Ang sabi ko po, gaya po ng sinabi ni ating Chief PNP that we respect the opinion of others. Was the Secretary of the DND ay nirespeto din ni General Bato. Ako rin po ay nirespeto po ang mga pananaw nila and kung ano po ang kanilang pananaw doon sa pag-deploy ng dalawang pulis na ito sa Marawi City ay wala ho tayong opposition. Anyway, kung mayroon pong kung hindi naman po ito magdudulot ng demoralization or kapamakan doon mismo sa composition ng ating Marawi Police ay wala ho tayong question. Otherwise, kung mayroon tayong ma-observe na mga violations or makakapagdulot ng demoralization, then we will recommend to the higher up, to the CPNP na pwedeng i-recall ang deployment. But as of now, hindi po tayo, premature pa po na magsabi tayo na hindi maganda ang pagdala doon o pag-deploy dahil wala naman pong nangyayari demoralization sa ating hanay ng mga pulisya. So wala pa kayong napapansin na demoralization? Yun yung sinabi nyo? So far, wala po. In fact, ang sabi po ng ating Chief PNP, baka po mas mag-improve pa ang servisyo na ibibigay ng yung sinasabing dalawang pulis na deploy sa Marawi City. But as of now, it is still premature na sabihin natin na magdudulot ng hindi maganda doon sa hanay na ating police force sa Marawi City. Okay, maraming salamat po sa inyo, Marawi City Mayor Majul Usman Gandamra. Salamat po, Tara.